Bumagsak na naman po si Pi Network ngayong July 17, 2025. Kahapon po yan. At higit 61 million Pi tokens po ang kasalukuyang gumagalaw sa market. Dahil dito ay marami po ang nangangamba. Babagsak ba si Pi hanggang sa presyong 0.26 or 26 cents? Posible bang ito na ang pinakamababang presyo niya sa kasaysayan? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na interesado rito kay Pi Network? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ito pong July 17, 2025 ay naitala ang presyo ni Picoin sa presyong 0.4387. Bumaba po siya ng 1.1% sa loob lamang ng isang araw. Pero hindi lang yan ang issue. Sa loob po ng 24 na oras, ang presyo ni Pi ay gumalaw mula po sa 0.4328 hanggang 0.4541. Ibig sabihin ay sobrang volatile po niya. May mataas pero mas malaki ang pagbagsak. Kaya marami po ang nag-aalangan kung safe pa bang mag-invest kay Pi ngayon. Bakit naman po sinasabing babagsak pa siya ng hanggang 0.26? Ayon po sa mga analyst, may tinatawag tayong bearish descending triangle pattern na nabubuo or nangyayari kay Picoin. Ito po ay isang klase ng chart formation na madalas nagbabadya ng malalaking pagkalugi. At sa kasong ito, ang support level ni Pi ay nakaabang sa presyong 0.44 at ang kanyang resistance naman ay nakaabang sa presyong 0.74. Kung hindi po niya mapanatili ang presyo sa itaas ng support level na yan, 0.44 po ulit, possible raw siyang bumagsak ng hanggang 40%. Kaya may nagsasabing posibleng umabot si Picoin sa presyong 0.26. Ayan. Yan po yung chart. Yan po yung chart natin. Yan, daily chart time frame po ito ng Pi Network tsaka USDT trading pair. Ayan. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Pi Network? Bagaman nakakatakot po ang scenario, may tinatawag din tayong MACD bullish divergence na naobserbahan sa charts. Sa simpleng salita, ito po ay isang senyales na posibleng mag-recover ang presyo kung magtutulungan ang mga bulls o buyers para ipagtanggol ang kasalukuyang support level sa presyong 0.409. Ayan, kapag nangyari ito, posible ring maabot muli ni Pi ang resistance level na $1. Pero hindi po ito guaranteed. Kailangan pa rin nating bantayan ang galaw ng market. Ngayon is ano naman po ang dahilan ng biglaang pagbagsak ni Pi Network? Isa sa mga pinakamalaking dahilan ay ang massive na paggalaw ng tokens papunta sa mga centralized exchanges or CEX. Sa loob lang ng 24 oras bago bumagsak po ang presyo, mahigit 5.9 million Pi tokens ang na-transfer papuntang exchanges. Ibig sabihin, maraming may hawak kay Pi ang nagpaplanong magbenta. Kapag ganito po karami ang tokens sa mga exchanges, tumataas po ang supply at bumabagsak ang presyo kung hindi ito sasabayan ng demand. Ngayon ay may epekto ba ang kilos ng Pi Foundation sa pagbagsak na ito? Malaki. Isa sa mga wallet na konektado raw sa Pi Foundation ang nag-transfer ng halos 5 million tokens. Kapag ang isang malaking wallet na gaya nito ay gumalaw, nababahala ang maliliit na traders. Baka mag-panic selling ang iba at mas bumagsak palalo ang presyo ni Picoin.
Pero may isang misteryosong wallet din na tila bumibili ng milyong-milyong Pi tokens. Kaya may haka-haka na baka ang Pi Foundation mismo ay nagbabuyback para suportahan ang presyo. Ngayon ano naman ang sinasabi ng mga datos sa market capitalization at volume ni Pi? Ayon po sa CoinGecko, ang market cap ni Pi Network ay nasa $3.38 billion. Pero kung ilalabas lahat ng coins sa sirkulasyon, aabot ito ng $5.2 billion sa tinatawag na fully diluted valuation or FDV. Sa kabila po ng price drop, mataas pa rin po ang trading volume. Umabot po sa $121 million sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin ay aktibo pa rin ang interest ng mga traders sa kanya. Pero hindi natin alam kung ang mga traders na ito ay buying o selling pressure. Ayan, bakit naman po hindi pa rin makita si Pi kay Binance or Coinbase? Ito po ang tanong ng maraming tao. Ayon po sa ulat, may technical at saka regulatory issues pa si Pi kaya hindi pa ito listed sa malalaking palitan or exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Kung wala sa mga malalaking exchange, limitado po ang liquidity at mas mahirap gumalaw ang presyo. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas na umaasa kay Pi bilang potential source of passive income, medyo nakakabahala po ang mga ganitong balita. Una, hindi pa stable si Picoin sa mga centralized exchanges. Pangalawa, may mga sinyales na mas babagsak pa siya. Kung nakahold ka na kay Picoin, kailangan mong mag-isip ng maigi bago ka magbenta o bumili. Sa ngayon ay hindi pa tapos ang development ng Pi Network. Marami pang maaaring mangyari, kaya maging maingat at huwag pong padalos-dalos sa desisyon. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi Network ay isang project na may malaking potensyal pero kulang pa sa konkretong resulta. Maganda sana ang layunin nitong gawing accessible ang crypto sa masa sa pamamagitan ng mobile mining lamang. Pero kung patuloy po ang ganitong bearish patterns at walang malinaw na roadmap para sa exchange listing at saka utility ng token, baka mawalan ng tiwala ang community. Kung investor ka na, bantayan mo ang galaw ng market. Kung bago ka pa lamang, mag-research muna ng mas malalim bago pumasok. Tandaan natin, ang crypto po ay high risk, pero kung tama po ang strategy, may reward. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.